Ngayong araw nga pala ay pupunta kami sa Pinagbantayan Beach Resort na mayroong layo na 28 kilometro magmula dito sa Batuan Poblasyon. Gumamit din pala kami ng dual video camera para makikita kami habang nagmumotor at makita din ang mga view sa paligid na dinadaanan namin. Si Miss nga pala ang may hawak sa camera habang ako naman ay nasa Manabela. Bago pa man kami makarating, may mga ilang beach resort din kami nadadaanan. At maliliit na tulay, pero sobrang linis ang tubig. Hindi naman hirap ang aming pagpunta roon kasi bukod sa konkreto at diretso ay nakawidening na ang kalsada. Ilang sandali pang lumipas ay may nakita kami na nagtitinda ng isda. Huminto muna kami at bumili ng isda para may magamit kami pang ihaw sa aming pupuntahang beach. Katapos nga mabayaran ng aking kasama, ay agad naman kaming umalis at dumiretso na ulit sa aming pupuntahan. Ito nga pala ang San Fernando Poblacion, Ikaw Masbate. Pagdating sa San Fernando ay huminto muna kami sa isang grocery at namili kami ng aming mga gagamitin. At syempre, hindi mawala lalo na ang alak. Pagkatapos nga namin mamili sa San Fernando ay lumikas na kami sa lugar upang ipagpatuloy ang aming paglalakbay. Napag-alaman ko rin na malapit na magdiwang ng kapistahan ang bayan ng San Fernando. Bago kami lumabas ng San Fernando, may madadaanan munang maliit na tulay. Tuluyan na kami makalabas sa boundary nila. Madadaanan din pala sa bandang kaliwa ang Masbate First District Engineering Office Building. Highway nga pala na dinadaanan mula kanina ay bandang kanan lang ang malawak na karagatan. At sa diretsong daan pa rin ang malawak na highway, katabi nito ang matataas na nyog sa kapaligiran. Finally, nakarating nga pala kami sa Pinagbantayan Beach Resort Gate Entrance. Ang resort nito ay napapaligiran ng hindi katasang mga nyog na nagsasilbing silungan ng mga tao. Kinamitan ko ng ultra-wide video para sa mas malawak ang kuha. Kitang-kita ang normal na hampas ng alon at malinaw na tubig. May maaliwalas na kapaligiran at mayroon pa itong diving area. Buhat-buhat na ni Mrs. ko ang mga dala namin kanina kasama ng kanyang kaibigan patungo sa aming cottage na pag-iistihan. At inuuna muna namin ang pagkain bago kami magdesisyon na maligo. Inumpisahan na nga nila Mrs. ang maligo kasama ng kanyang mga kaibigan. Habang ako na may nagsisilbing taga-video nila habang sila ay naliligo.
Kinuhanan ko rin ang mga dalaga at binata na nagtatalunan sa diving area. Medyo delikado nga ang umakyat sa bahagi ito dahil ang mga bato dito ay matutulis. Kaya mas importante pa rin ang sumuot ng makapal na tsinelas. Siyempre, hindi na rin ako nakapagpigil. Hindi ko na natiis pa ang init ng katawan ko, kaya naligo na rin ako. Ang kagandahan lang dito ay hindi mo na kailangan pa pumunta sa sobrang layo bago mapupuntahan ang malalim. Dahil sa bandang area lang ito, ay malalim agad ang mapupuntahan mo. Sa mga oras na yan, ang misis ko naman ang may hawak ng cellphone ko, kaya siya naman ang nagsilbing taga-video mo. At sa lakas nga ng trip ko, binato ko pa ng damong dagat ang cellphone ko. At hindi pa rin nagpapaawat sa kapasikat habang binibidyohan ng misis. Patuloy pa rin na aking pag-video sa mga naghampas na alon. Habang ang kasama naman namin ay nagbabanding sa buhanginan kasama ng kanyang anak. Sinubukan ko rin puntahan ang diving area at natuklasan ko nga napakatulis talaga ng mga inaapakan ditong bato. Bago pa man ako pumunta, nauna na pala si paring Michael dito at nakatalo na pala siya dito. At syempre, ang lolo mo ay hindi paawat at tumalo na rin. Pati nga ang mga anak ni paring Michael ay nagtatalunan na rin. Hindi ko lubos akalain na pati bunsong babae ay kayang-kaya na rin tumalon. Pati si Miss nga ay hindi na rin nagpatalo at sinama ang kanyang kaibigan. Ngunit, nagpa-picture na lamang sila kasi hindi naman nila kaya palang tumalon. Kaya sinamahan ko na lamang sila pabalik ng cottage kasi malapit na rin pala kami umuwi. Maraming salamat nga pala sa panonood ng aming video. Hanggang sa muli.